with me? Ngayon nga po, ay tunghayan natin ang salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 11, verse 17 to 31. Now, madalas, pagka-communion, and I want you to imagine na ngayon ay communion Sunday. At nice kong sabihin sa inyo na kahit hindi Sunday, ay communion. We come here to commune with God. Ay kaya tayo pumaparito para makipag-commune or makipag-ugnayan sa Diyos. Kanya lang, yung araw ng komunyon, yung tinatawag na Eucharist, is something that we do to remember the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. And so today, in keeping with the tradition, na sana ay hindi lamang tradisyon ang ating sinusunod, ngunit ang bagay na ginagawa natin bawat unang linggo at Sabado ng buwan ay hindi lamang tradisyon, ngunit ala-ala ng mga bagay na ginawa ng Panginoon, mga sakripisyo ginawa ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Amen? Amen? So basahin po natin muli. And kadalasan, pagka binabasa yung communion, nagsisimula sa verse 23. Medyo bibigyan po siya natin ng context ngayong umagang ito. Mabasahin po natin simula sa verse 17. Are you ready with me? Amen. Nagdadala po ba kayo ng Bible? Yes. Praise God. So, lahat po ng may Bible ay ngayon, chapter 11, 1 Corinthians, hanggang chapter 11 verse 17 hanggang 31. Okay? Are you ready with me? Amen. In the following directives, I have no praise for you. You see, the passage begins with a rather not a positive note, but a negative note. Okay? Sabi niya, in the following directives, I have no praise for you. For your meetings do more harm than good. In the first place, I hear that you come together as a church. There are divisions among you, and to some extent, I believe it. No doubt, there have to be differences among you to show which of you have God's approval. So then, when you come together, it is not the Lord's supper you eat. For when you are eating, some of you go ahead with your own private suppers. As a result, one person remains hungry and another gets drunk. Don't you have homes to eat and drink in? Or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? Certainly not in this manner. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink of the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. This is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we were more discerning with regards to ourselves, we would not come under such judgment. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally be condemned with the world. May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. And you are supposed to say, Amen. Amen. Okay. Today, I'd like to share with you from
From the projector here, the title of our message, 4 Tests to Discern the Body. The context of the passage that we have read is the church in Corinth. At ang iglesia sa Corinto ay hindi siya ideal na church. In fact, tinagurian ng maraming mga nag-aaral, ng mga eksperto tungkol sa Biblia, na ang iglesia sa Corinto ay it is the messiest church, pinakamagulong iglesia ng kanilang panahon. There are many occasions in the book of, the two letters of Paul to Corinth na nire-rebuke niya ang mga taga-Corinth. And one of the issues that has been brought to him was the issue about the Holy Communion, or the celebration of the communion with God. Na noong kanilang panahon ay halos bawat nagmi-meet sila, there is a breaking of bread, pag-alaala sa kamatayan at sa pagkabuhay na magmuli ng Panginoon. Today, there are many times that I have done this, preaching on about the communion, but today is another different thing. Merong 4 na pagsusulit. There are 4 tests upang ma-discern natin or ma-examine natin ang katawan ng Panginoon. Bakit? Why is this very important? And it is very important because ayon sa sinasabi dito, lahat daw ng kumakain at umiinom na hindi sinisiyasat or discern the body of Christ, na hindi sinisiyasat ang katawan ng Panginoong Jesucristo, ay kumakain at umiinom ng paghusga sa kanilang sarili. Now, alam niyo, yung word na judgment is a very heavy word. Mabigat yun. Na hinuhusgahan mo ang iyong sarili. That is why many among you, at ito raw ay nagre-result ng unang-una sa lahat, weakness. Kaya mahina ang, that is why many among you are weak. At marami sa inyo ay sakitin. And ilan na sa inyo ang nangatulog. Okay? Now, kung ito ay tinatawag na figure of speech, ang pinakamalubhang mangyayari pagka hindi tama ang iyong damdamin at ang iyong isipan pagka ikaw ay nagpupunod yun, mamamatay ka, kapatid. Kasi yung fallen asleep. Okay? Sa Bible, pagka tinakoy ang ating kapatid ay natulog na, ay pumanaw na. Okay? And so, hindi lamang, maaaring ito ay ang pinatutungkulan nito ay spiritual weakness, mahihina. Kaya ang marami sa inyo ay mahihina sa inyong pananampalataya, marami sa inyo ay sakitin, sabi niya, sick. At ilan na sa inyo ang nangamatay. Okay? And so, malumha siya, kapatid. And so, it is very incumbent upon us, or kailangan ang bawat isa sa atin, na bawat panahon na tayo ay lalo-lalo na sa panahon ng communion, that one of the strictest requirement is to discern the body. Say that statement with me. Discern the body. So there are 2 things there. You have 2 things to discern. You have two words to remember. Discern and the body. Now, yung discern, sa Tagalog, pagsisiyasat. Kanya lang, sa limited kasi ang word na discernment sa Tagalog. Kaya, kailangan nating pag-aralan. Ano yung word na discernment? Now, discernment, sabi po ng ni Charles Spurgeon dito, is not knowing the difference between right and wrong. Ang pagsisiyasat daw ay hindi upang alamin kung ano ang pagkakaiba ng tama at saka mali. Ito raw ay pag-alam kung ano ang pagkakaiba
ng tama at ng malapit ng tama or almost right. Naintindihan niyo? There is a difference between right and almost right. Okay? Isa lang ang ibig sabihin niya. Yung almost right, kahit na isang bagay, there are things in life that is almost right, but it is not yet right. Therefore, it is still wrong. Okay? Maliwanag? Okay. Now, sa Bible, palagi itong ginagamit itong word na discernment. Itong discernment, maaaring ito ay spiritual gift, ngunit lahat po ng tao may discernment. Pinagarantiya ko, kapatid, may discernment ka. May lumapit sa iyo at masama ang tingin, uutangan ka nun. Pagaling mong ma-discern yung mangungutang ka. Okay? Masama ang tingin sa'yo, malayo pa lang natingin na sa iyo. Okay? At saka masyadong mag-alak. Nadi-discern mo ka agad na uutangan. Okay? So, discernment yun. Natural discernment. Kanya lang may tinatawag na spiritual discernment. In 1 John chapter 4 verse 1, sabi diyan, Beloved, believe not every spirit. Huwag kang maniwala sa mga espiritu na laging maniwala, but try every spirit. Subukan mo. Okay? In the King James Version, the word try is discern. Sa King James Version, ang version din sa King James ay, but discern the spirit whether they are of God. Subukan mo kung ang espiritu yun ay sa Diyos. Bakit? Dahil napakarami ng false prophets na nasa mundo ngayon. Okay? And so, hindi po lahat. And pag nagbabasa ka ng sa Facebook, napakarami pong mga conspiracy theory ngayon. Hindi dahil sinabi ng isang kilalang tao, totoo na. Kasi napakarami pong fake news ngayon. Okay? Eh, marami sa atin napakadaling mapeke. Kasi nga, kinaka-copy and paste lang natin, lalagay na natin kaagad sa ating wall. My friends, try every spirit, whether they are of God, because many false prophets are gone into the world. So Philippians 1:9-10 naman, and this I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Discernment is also judgment. Okay? When you try the spirit, you judge. Hinuhusgahan mo kung alin ang tama at saka mali. Okay? Now, sa Hebrews 5:14 naman, sabi niya, strong meat or yung karne ay belongs to them that are mature, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So nakikita natin dito sa verse na ito na yung nagmamature sa Panginoon, yun lang ang may kakayahang mag-discern dahil palagi nilang nararanasan ang mga bagay na ito. And then in Hebrews chapter 4 verse 12, sabi niyan, the word of God is quick and powerful, and then go straight to the last line, a discerner of thoughts and intents of the heart. Ang salita ng Diyos ang siyang sumisiyasat sa motibo ng puso ng isang tao. And so there is a relationship between the Word of God and discernment. If you are well-versed with the Word of God, if you are rooted in the Word, the greater is your discernment. Okay? So, yun po ang word na discernment. And there is another word that I want us to be clarified before we go. The other one is the body of Christ. Now, the body of Christ has two meanings. Dalawa po ang kahulugan ng katawan ni Kristo. Una-una sa lahat, ang katawan ni Kristo ay ikaw at ako. Bakit? Yun po ang sinabi nitong verse na ito. For as in one body we have many members, sa isang katawan ay napakaraming mga parte, and the members do not all have the same function. At ang mga miyembro ng katawan ito ay iba't iba ang kanilang mga function, gamit. Okay? So we, do many, are one body in Christ.
ikaw at ako ay miyembro ng iisang katawan. Amen? At ang tawag sa katawan niyon ay katawan ni Jesus. Amen. Amen? Amen. Now, sa katawan ni Jesus, hindi lahat mata. Amen? Hindi lahat kamay. Hindi lahat bibig. Hindi lahat tenga. Hindi lahat paa. Ngunit iba-iba ang kasangkapan ng katawan ng Panginoon. At hanapin mo kung ano ang bahagi mo sa katawan ng ating Panginoon. Amen. But this is the first, this is a figurative speech. Kung sa mga nag-aaral, ito po ay metonymy. Okay? The body of Christ stands for all the believers in Christ. Okay? Now, the other term, body of Christ, is the literal body of Christ. Okay? Now, bakit kailangan ipaintindi ko ito sa inyo? Kasi dalawang bahagi po ang ating mensahe ngayon. Yung fourth test na yon ay hinati sa dalawa. Ang unang dalawang pagsusulit ay patungkol sa katawan na ikaw at ako na bahagi ng katawan ng Panginoon. Ang dalawang pagsusulit ay para sa katawan ng ating Panginoon, literal na katawan. Okay? So there is a figurative body, there is a literal body. Pag sinabing literal body, ang tunay na katawan ng Diyos na siyang ipinako sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Sabi po sa Hebrews 10:10, tayo raw ay binanal sa pamamagitan ng sakripisyo ng o pag-aalay ng katawan ng ating Panginoong Jesus, which is once and for all on the cross of Calvary. Say amen if you understand. Amen. Amen? Praise the Lord. So, ngayong umaga ito, meron po tayong tinatawag na four-way test. Alam niyo, I was privileged when I was still in college. I had the privilege of being the secretary of a Rotary Club in Kidapawan. And if you are familiar with the Rotary Club, meron silang yung bilog na tapos maraming mga spokes. And then may nakalagay doon, the four-way test. Okay? Memorize ko pa nga yung four-way test nila eh. Sabi ng four-way test, is it the truth? Ito ba ay katotohanan? Is it fair to all concerned? Ito ba ay patas para sa lahat? Will it bring goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Ngayong mga ito, meron din tayong four-way test to discern sa ating pagsisiyasat sa katawan ng Panginoon na ikaw at ako at sa katawan niya na ipinako sa krus ng Kalbaryo sapagkat napakahalaga na siyasatin na dito. Ito ang requirement sa communion na mayroong pagsisiyasat. There must be an examination of ourselves before we partake the communion. Are you ready? Amen. Okay, number one. The unity test. Ang unang pagsusulit ay ang pagsusulit ng pakikiisa. Alam nyo, pag binabasa ko ito, ako'y nalulungkot para sa mga Corinthians. Bakit? Hindi masaya si Paul nang sinusulat niya ito. Sabi niya, in the following directives, hindi ko kayo mapuli. Amen? Ibig sabihin, frustrated si Paul, disappointed siya sa mga Corinthian believers. Bakit? Sabi niya, your meetings do more harm than good. Praise God, hindi life way ito. Hindi kaya? Kasi sabi niya, ang inyong pagtitipon, it is doing more harm than good. How many of you believe it is doing you good when you come here? Amen. Do you feel good when you come here? Yes. Nabibless ka ba pag uwi mo? Kompleto na ang aking lingkod. Yes. Nare-recharge ka ba? Yes. Sa Corinth, hindi. Bakit? Sabi niya, your meetings do more harm than good. Now, probably corporately we are okay. But from time to time, we need to discern the body of Christ. Because you and I are part of that body. Alam niyo, pagka masakit ang ngipin, masakit ang lahat ng katawan.
True or false? Masakit ang ulo mo. Okay? Ang gusto ng katawan, mahiga. Kaya lang, hindi ka makahiga. Diba? And so, nag-i-struggle ang buong katawan. Ganon din sa katawan ng Panginoon. Pagka ang isang bahagi ng katawan ay hindi okay, wow, apektado lahat. Amen? Amen. And so, sabi dito, in the first place, I hear. Sa unang pagkakataon, narinig ko na when you come together as a church, na pagka nagkakatipon-tipon kayo bilang isang iglesia, may mga division kayo. May mga pagkakahiwa-hiwalay kayo. May pagka-idya-idya, ahu-ahu kayo. Sa Bisaya, yung idya-idya, Bulanon pala. Di ba? Idya-idya, ahu-ahu. Okay? To some extent, I believe it. Sabi niya, sa isang banda, naniniwala ako. Kaya mo yun? The Apostle Paul, who is the pastor of the church, is saying, to some extent, I believe the reports. Okay? Nevertheless, sabi niya, no doubt, there have to be differences among you to show which of you have God's approval. Anong ginagawa ko ito? I am not very sure of the interpretation nung sinabi niya na, no doubt, kailangan mayroong mga differences among you para makita kung sino ang may approval ng Panginoon. And so I begin to go back to the commentary, and I have read 3 commentaries, and they are unanimous in saying na ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, tinatanggap niya na walang perfect na church. May mga differences. Kaya lang sabi niya, itong differences na ito ay nagre-reveal kung sino ang may approval ng Panginoon. Amen. Amen? And so it's okay. Alam niyo sa church, hindi tayo dapat uniform. Okay? Kaya nga, the church is a wonderful thing to behold because we are a diversity. Iba-iba ang pinanggalingan natin. Kaya nga magulo tayo eh. Kaya ang pangalan pa natin, AG, ang gulo. Kaya magulo. Amen? Kanya lang, hallelujah, meron tayong differences, but let us not have divisions. Amen. Amen? Paano po nagkakaroon ng division sa church? Pagka nakikialam ka sa mga bagay na hindi mo dapat pakialam. Yes. Amen? Amen. Akala mo yun, ang dami mo ng problema, makikialam ka pa sa problema ng iba. Again, how many of you here nag-struggle ka sa employer mo? Almost everybody. With few exceptions. Right? With few exceptions, may mga okay sila sa kanilang employer, kanya lang, majority yata ng nandito, whether you like it or not, nag-i-struggle kayo sa inyong employer. Ngayon, pagdating mo pa sa church, makikialam ka pa sa problema ng iba. Okay? Kaya nagkakaroon ng division. You understand? And so, kapatid, sana hindi nangyayari ito sa church, pero nangyayari. Amen? Kanya lang, and sabi nga ni Apostle Paul, naniniwala ako. Sa isang banda, naniniwala ako eh. Bakit? Kasi sa first chapter pa lang, sabi niya sa 1 Corinthians 1:12, is Christ divided? Hiwa-hiwalay ba si Kristo? Bakit sinasabi ng iba, ako para kay Apostol Pablo? Sabi ng isa, ako ay para kay Apollos. Sabi ng isa, ako ay para kay Cephas. Yung isa naman, ako ay para kay Kristo. It is not too long ago that somebody, I challenged someone because I made the announcement in the pulpit na I do not endorse certain theologians. I do not endorse certain television celebrities, ministers in television na minsan dahil sa kanilang kasikatan ay you follow them in Facebook, you follow them in social media, just like the Pastor Prince, Joseph Prince of Singapore. I do not endorse him. I do not endorse Joel Austin. And so with many others that are preaching prosperity
and extreme grace theology. Okay? And there is this one sister of ours na talaga namang follower siya ni Joseph Prince, and I persuaded her na by the scriptures that what this guy is telling is not right. Sabi niya, pastor, mas matagal ko siyang pastor kaysa sa'yo. Napakasakit ko yan. Sabi ko, di, pumunta ka na sa kanya. Okay. Hallelujah. Amen? Bakit? Bakit challenge ko siya na humiwalay sa akin? Bakit? Kasi magkakaroon siya ang pagmumulan ng division. Yes. Amen? And so, sana, wala na naman akong naririnig na katulad ng ganoon. Kanya lang, we need to preserve the unity of the body. Yes. Okay? Ngayon, sa pansisiyasat mo, isa lang ang tanong. Ako ba ay united o ako ay divided? So, halimbawa, Communion Sunday ngayon, may altar dyan. Nandyan yung table. Bago ka pupunta doon, unity test muna tayo. Ako ba ay siguro, primary question na tatanong mo is, ako ba bahagi ng katawan ng Panginoon? Kasi kung hindi ka bahagi, ibig sabihin kung hindi ka born again, you are not supposed to partake of the communion. Kasi hindi ka bahagi. Okay? Yun ang unang tanong. Pangalawa, ako ba nagiging instrumento ng pagkakaisa? O ako ang nagiging instrumento ng chismis? O ako ang nagiging instrumento ng hindi pagkakaunawaan sa aming cell group? O ako ang nagiging kadigatan? Sabi namin, tatanong lang naman ako concern lang good. Okay? Alam nyo kapatid, minsan yung concern natin, okay naman yun. Hindi ibig sabihin na hindi na ako tumatanggap ng questions. No. In fact, I believe I have entertained all of your questions. Okay? And yet, katulad na lamang ng ating schedule, wow, nakakahilo. Kung kayo ay hilo sa schedule natin, mas lalo na ako. Okay? Kanya lang, I have to do things because I believe for the welfare of the whole church. Amen? Eh minsan nakakapag-video ako ng statement na minsan sana ay nang binitiwan ko yung statement na yun ay kaharap kita at narinig mo ang tono ng aking pagsasalita. Kasi pag pinasa mo siya masakit. Ayan? Pero pagkakaharap mo si Pastor, hindi naman pala masakit. Malumanay nga ako sa sabi. Yeah. Okay? So i-assume mo lagi na malumanay ako pag nagsabi. Okay? Katulad na sinabi ko just this week. Kailangan ko pa ba humingi ng pahintulot sa inyong lahat bago ko gawin ang isang bagay? Harsh ba siya? Hindi. Nasa pagsasabi. Right? Pero pagka mas maalaw mo sa akin at binasa mo yun, talaga ito si Pastor. Okay? Kasi sa pantinig mo, ganito ang pagkakasabi. Kailangan ko ba bang magpaalam sa iyo? Para lang kami ng isang bagay? Ay, mas mama ang dating. Okay? Kaya, kailangan natin lagi sinisiyasat ang ating sarili. Bakit? Alam nyo, pagka may nasaktan na isa, okay, apektado tayong lahat. Yes. Naniniwala kayo? Okay? Nagkakaroon siya ng tinatawag na ripple effect. Amen? Hallelujah. Gusto ko po magbigay ng isang suggestion. Napakaganda po ng ministry na ginagawa ni Brother Al. Kanya lang, bago niya ilagay yung video ninyo, madaan mo na sa akin. Okay? Ngayon, minsan nagbibigay ako ng mga suggestions sa kanya. Minsan, please, sana ay walang balat, papayang hilaw. Okay? Hindi, papayang hilaw. Pag tinundok yung papayang hilaw, lalabas kagad yung dagtad. You understand? Na dapat ang ating testimony masiglas.
Dapat lahat ng testimony mayroong kagalakan. Bakit? Eh, kasi tagumpay na. Kaya ka nga magte-testify, may katagumpay yun eh. Hindi siya malungkot. Hindi siya nagluluksa. Okay? Yun isa. And so, nagbigay naman ako ng suggestion. Eh ngayon, pinupulpit ko na para tayo lahat, ha? Sa susunod na lalapit ng kani Pastor Al para mag-testify ka, gusto ko nakangiti! At gusto ko high note. Okay? At gusto ko mayroong kagalakan. Okay? Sabihin mo kagad, mga kapatid, ako'y natutuwa sa umagang ito. Sabagat bigyan ako ng pagkakataon na mailahat ko sa inyo ang aking buhay. Okay? Kaya huwag ka magdadala ng anyo. Okay? Hallelujah. Kagalakan. Amen? Bakit? Ang testimony mo ay testimony ng tagumpay. Hindi siya testimony ng kamatayan. Amen? Praise the Lord. And so, yun ang tinatawag na unity test. Minsan napakarami natin. At saka, pwede ba makisuyo ako sa inyo? Pagka hindi mo self-group, huwag mong pakialam. Kahit na concern ka na may nakita, hindi ko yung self-group ka. Okay? Huwag mo problema, hindi mo problema. Amen? Amen? At pwede ba kahit hindi mo gusto ang song leader, umatin ka? Amen? Kung minsan kasi, pagka hindi natin gusto yung dahil lang pa ng iba, basta hindi ko siya feel eh. Talaga? Namimili pa ng song leader para lang ma-feel niya. Ibang klase. Amen? And so, this has something to do with our relationship with one another. Kapatid, ingat po tayo na tayo ang dahilan na may natitisod o ang iba ay nakakatisod sa atin. Huwag po tayong maramdamin at huwag po tayong dahilan na tayo ay katitisodan. Ano ang sabi ng Panginoon? Pagka may natisod ng dahil sa iyo, maglagay ka ng gilingang bato sa liit at tumalon ka sa Victoria Harbor. Amen? Abay, mabigat yung gilingang bato. Nasubukan mo namang buhatin yung gilingang bato. Bigat mo, di mo mabubuhat yun. Ayun ang itatali mo sa liit. Tapos tatalon pa doon sa may ferry. Wow! Hindi ka na masasagit, no? Again? Hello? And yet, these are things that sometimes we just do not care about. Now, my friends, pagdating po sa communion, and I wish na may communion tayo ngayon, bago ka mag-partake, sabi mo muna, sabi mo muna ang sarili mo, Lord, ako ba united? Sino ba ako ba nagiging dahilan na yung kapatid na ito hindi na umaatin? Oh, hello? You understand? Why? Because we have to discern the body. Amen? Because if you do not discern the body, magiging dahilan yun na ikaw ay magiging mahina. Magiging dahilan yun upang ikaw ay maging sakitin. Okay? Magiging dahilan yun nakakapitan ka ng virus. Amen? Hallelujah. And whether you like it or not, nakakahawa yun. Now, sometimes, kahit na maliliit na bagay lang, yun ang pinagmumulan, lalo na pag may ibang ayaw patalo. Sabi ng, ewan ko kung deacon ito mag-a-announce or whatever, and the church unity workshop has been postponed. Bakit? Until the deacons can agree on the date, di magka-agree sa date, di magka-agree sa time, at sa color ng name tag. Okay? And many times we disagree in many things.
Yung iba naman, basta, yung katulad ng ibang mga politiko nananalo dahil sa pag-oppose lamang. Yes. Okay? My friends, pag dumating ang pagtitipon, kahit hindi mo gusto ang naging resulta ng meeting dahil hindi ka majority, join ka na lang. Amen? Kaya nga may demokrasya eh. Amen? Hello? Amen. Kung ano yung pinagkaisahan, wow, makiayon ka. Bakit? Because that is unity in the body. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, magpasakop kayo sa bawat isa. Amen? And let us submit to one another in love. Amen? Ngayon nyo kami ni Pastor Nes, laging hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagkakaintindihan kami. We have been friends for many, many years, more than 20 years now. There are things that I disagree with you. And there are things that he disagrees with me. But we always follow kung ano ang we always follow the things that we can meet together. Okay? Meron tinatawag na tinatawag na godly compromise. Amen? Hello? Amen. Makipag-compromise ka naman. Amen? Hindi ka laging tama. Amen? Now, the second one is, bago tayo magpunta doon, sabi ito, I appeal to you, brothers. Umaapila ako sa inyo, mga kapatid na lalaki at babae, sa ngalan ni Jesucristo, na lang bawat isa sa inyo mag-agree with one another in what you say. Magkaisa kayo kung ano sinasabi ninyo. And that there be no division among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Alam nyo, nagsisimula ito sa inyong cell group. Amen? Akala nyo yun, ang lila, konti lang kayo sa cell group. Minsan dalawa na lang kayo, di pa kayo magkain. Kakalungkot. Right? Hallelujah. Now, I have given them the glory that you gave me. Ito yung prayer ni Lord, that they may be one as we are one. I and them, you and me, so that they may be brought to complete unity. Sa agenda ng Panginoon, gusto niya, ganap ang pagkakaisa. Complete, absolute unity. Na maaaring hindi pa mangyari yan sa ating panahon ngayon, but we are working towards that. And nalalaman ko, there is power in unity. Nalalaman ko na kung tayo nagkakaisa, lalong-lalo na sa panahon ito. Pwede ba? Sa panahon ito, hirap na nga tayo sa virus pwede ba magkaisa? Amen? Hallelujah. Wow. If we are going to be united as one, then there will be a breakthrough in medicine. Number 2. The second test is the charity test. So then, sabi ni Apostol Pablo, when you come together, it is not the Lord's Supper you eat. Ang ibig sabihin nito, na pagka nagtitipon-tipon kayo, hindi ang huling hapunan ng Panginoon ang pinakain nyo. For when you are eating, it seems that the church in Corinth missed the point. Some of you go ahead with your own private supper. Okay? No. Bago to And as a result, one person remains hungry and another gets drunk. Don't you have homes to eat and drink it? Or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? Certainly not in this manner. Now you can see the contempt that Paul has at the end of this verse. Pupurihin ko ba kayo ng dahil dito? Oh, God forbid. Amen? Sabi nga. Now, let us clarify some things. Kung makikita ninyo dito, you will discern. Okay, I use the word discern.
na iba ang communion nila noong unang panahon sa communion natin ngayon. Bakit? Kasi yung communion natin ngayon, in miniature form. Be it a very small wafer and then very cute cup. Pero nung panahon nila, pagka nagko-communion, Last Supper, huling hapunan, okay? The Lord's Supper, and it is usually done in supper time, of course, kaya nga Lord's Supper. Okay, hindi naman Lord's Lunch, eh. Or Lord's Breakfast. The Lord's Supper. Hapunan. Okay. They always come together, everybody bringing yung baon. Okay? Something like a pack supper. Hindi siya pack lunch. Pack supper. Okay? Nadadala sila ng dish. They will all bring it there. And I remember a few years back, may mga members tayo na mahilig magluto, masarap magluto. Ang nasa isip nila, para sa cell group ko ito. Yan ang pagdating natin sa inspiration, like ang announcement ko, okay, everybody, lahat ng dinala nyo, ilagay sa harap. Sama ng tingin sa akin. Okay? Bakit? Siya nasa isip niya, para sa kanya cell group. Okay? Now, nung unang panahon, na ganito ang nangyayari. It is, the reason why they bring food and eat together is this. It is not only to remember what happened just a few years back nung namatay the Lord. It is not just to remember the crucifixion of the Lord Jesus Christ, but it is also an occasion to feed the poor. You understand? And as you can see, there are more poor people back then than those who have the means. And yan ang nakikita nila. Some of you go ahead with your own private dinner. Kaya nangyayari yan dito sa Lifeway, kada gabi mayroong naglalagay ng mesa dyan, at may naglalagay ng mesa dito. Yung kakain doon, may litson sila, yung kakain dito, cup noodles. And usually yung kakain ng cup noodles, tahi. Very solemn sila, hawak nila yung cup noodles na yung mga kaya ng sa kabila, may ingay. Pero hindi man lang nag-i-invite doon sa kumakain ng cup noodles. Yun yung nangyayari dito. Now, where is love there? Amen? Hello? Amen? Amen. Kakasama kaya ng loob pag kami naman. Amen? And so, sabi niya, hindi, or do you not despise the church of God, humiliating those who have nothing? Iniisip ko, one of these days, ganito ang gagawin natin. Kakaroon tayo ng parang friendship day, pero communion service. Mag-i-invite tayo ng maraming nasa kalye, pakakainin natin dito sa church. Okay? Tapos mag-communion tayo. Amen? Amen. Ayun yun. Amen. Hallelujah. Now this is what happens. Now of course, they do the ritual. A big loaf of bread. Kung nakakita na kayo ng mga bread sa Middle East, ang lalaki. Okay? Have you seen one? Yes. Kayo na nagtrabaho sa Middle East, pagka nag-bake sila ng tinapay, ang lalaki. Yes. And so it is something like that. A bread is being taken, and then the high priest that is in attendance will break it in two, and pass the other one on the other side, and the other one passed on the other side. And the one who receives it breaks it again into two, and pass the other one on the side and on the other side, until everybody has their portion. And then the priest will make the announcement and say, "This bread is the symbol of His body, broken for you." And then, instead of small cups of plastic, wow, real cups. And a servant is going to come with a jar of wine and pour out those cups with wine all the way. And then the high priest will make the announcement, "This is the blood of the new covenant,
that is given to you. Drink it in remembrance of me. And then after that is being done, there will be a hymn perhaps, and there will be a prayer perhaps, and then after that, there will be this feast, eating the food that was brought to the church. Amen? Now, tingnan niyo dito. As a result, one person remains hungry and another gets drunk. Why? Because they are drinking real wine. Amen? Napaka samang nangyayari. May nalalasing. Communion time, may nalalasing. Alam mo? Hindi dapat. Pilipino siguro ito. You understand? Hallelujah. Ngayon, what do I mean by the charity test? Kadalasan, ito ang ugali natin, apathy. Okay? Very familiar na kayo sa word na yan. That is, apathy is a noun. The adjective perhaps is apathetic. Okay? Anong ibig sabihin ng apathy? Lack of interest, lack of concern, lack of enthusiasm. Walang concern. Okay? Early in our ministry sa aming cell group, we always say this as our motto. Okay? People do not care how much you know until they know how much you care. Amen? Ulit. Ang mga tao daw, they do not care. Okay? How much you know in Him until they know how much you have in Him. Amen? And your people you always remember are not the smart ones, but the caring ones. Amen? If you want revival to start in any group, in your own cell group, you must care. Because if you don't, people won't care as well. Amen? Now, synonym is indifference, unconcerned. Huwag na yung torpor, hindi ko alam yun. Listlessness. Okay? Now, sabi ng isang sargento sa kanyang soldier, "Troop, what's with you? Is it ignorance or apathy?" "Sarge, I don't know, and I don't care." Okay? Pagka narinig mo na or nakita mo sa kilos ng isang tao na that person doesn't know and does not want to know and doesn't want to care about at all, that person is apathetic. Amen? And yan ang pinakabagong virus ngayon sa church. Kanya nga, sabi sa Philippians chapter 2, verse 3 to 4, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves." Now, nakikita mo ba, mahirap gawin ito. Lalo na kung pilit na pilit ka sa sarili mo. Lalo na kung pakiramdam mo, ikaw pinakakaduno sa grupo. Hello? You understand? Sometimes we feel that we need to be served rather than serving. Ano yun? Praise the Lord. Napakaraming mga pastors sa Pilipinas na my friend, and then a lot of pastors wanted to become my friend. And tawarin ako ng mga naman pagka meron gano'n na nakaka-receive ako ng friend request, hindi ko kilala pero pastor. Sabi, iba kagad na naisip ko, okay, magsusolicit ko sa akin eh. You know why? People, I don't know, praise God, siguro dahil nga sa ginagawa natin sa Pilipinas, bihira
na may minister na pumupunta sa Pilipinas and then libre ang conference and yung conference speaker yun ang mamamasahe sa kanyang sarili and all that. Can I do that? Okay? I do not go to the Philippines to collect. I go there to bless. Amen. And we have done that many times, and now a lot of pastors are asking for, they thought that I am a person of means, and I have, at least, every month meron pong nagsusulit sa akin. Yung iba, nire-respond ko, yung iba hindi na. But there is this one guy na Bisaya, siguro dahil ang puso ko dahil Bisaya. Sabi niya, Pastor, in the conference that you are going to speak, he invited me to be a conference speaker in General Santos City this coming April. In the conference you are going to speak, there, sabi niya sa Bisaya, doon na tayo mga pastor sa layo kayo nga lugar na dili taon makapamasahin. Sa Tagalog, meron tayong mga pastor na nasa malalayong lugar na hindi makapunta dahil walang pamasahe. Sabi ko, magkano ang pamasahe? Sabi niya, 700 pesos ang pamasahe sa simula doon sa lampas pa daw ng ng lugar ni Manny Pacquiao. Hindi, lampas pa sa Jensen sila pupunta. Bigo sila pupunta. Lampas pa ng Pulumulong, lampas pa ng Sarangani. Okay? Manny Pacquiao is a congressman of Sarangani before. Kaya 700 pesos, Pastor. Sabi ko, ilang tao yan? Sabi niya, mga 20, mga 20 persons. So 20 persons times 700. 14,000. 14,000. So 14,000. Sabi ko, 14,000 divided by 6. Mga mahigit 2,000 doon. Okay, mga 3,000 na. Now, sabi ko, ipag-pray ko muna. Laking pera yan sabi ko. So I prayed and I prayed. Suddenly, I felt that the Lord is really speaking to me and said, mag-pledge ka kahit na 5 lang or 10. And so, na-respond ko siya kahapon. Sabi, just early this week, sabi ko, okay, I have decided to sponsor at least 5. Okay? And maybe if the Lord me again, then I will sponsor again. Now, kahapon, nag-preach ako, hindi naman ako nag-challenge. Wow! Some people just came to me and one gave 100, another one gave 200, another one gave 50. So ito, pwede na yung 20 ay i-shoulder na lang natin. Amen. Amen? Amen. Now, kung pakiramdam lang ay may udyo or may bugso or nangungusap sa iyo ang Panginoon. You see, the body of Christ is not just Lifeway. The body of Christ is much greater than you can imagine. The body of Christ is His church all over the world. Amen? And it is a little sacrifice that we do for the body of Christ to feel the charity that God ordains for His body. Amen? So, mamaya po, may sobre naman siya. Kung ano ay binulong sa'yo ng Panginoon. Amen. Kahit 20 o 10, tatanggapin ko yan. Kasi bukas, papadala ko siya. Okay? Nakalimutan ko sabihin kanina kumata. Paki-text na. Amen. Praise the Lord. And so, that brings us to the third.
Ang pangatlo ay tinatawag na memory text. And this is the part that you sing that song, ala mo kaya. Okay? Ito na yung laging binabasa ng mga pastor na katulad ko. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. This do in remembrance of me." You see, dalawang beses sinabi ng Panginoon, gawin mo ito bilang pag-alaala sa akin. Amen? Alam nyo, minsan, pagka nga lagi na natin ginagawa, nawawala na yung kahulugan. Amen? Lagi, pagka sinasabi ko kay Sister Leonora, I love you. Sabi niya, ano yun? Lagi may kasunod eh. Okay, ano yun? Ano ibig sabihin nun? And I praise and thank the Lord. Lagi niyang tinatanong yun, ano nga ba ang ibig sabihin nun? Okay? Kasi lagi yung sinasabi sa akin, lagi ko narinig yan sa iyo eh. Ano yun? Kaya nata-challenge ako na ano nga ba ang ibig sabihin noon. Pag nag-worship tayo, lagi natin sinasabi ng Lord, I love you Lord and I lift my voice. Again. Minsan yung mga kanta na kinakanta namin ay dahil sa nakasanayan na natin na awitin. Ngunit ang kahulugan ay malayo na sa damdamin. Amen? And so, sabi ni Lord, do this as often as you do it in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Nasa second part na po tayo. This time, it is no longer the body which is you and me. This time, it is already the body of the Lord Jesus Christ. We have to discern that body. That body meant two things, sacrifice and covenant. Sacrificial. Okay? This body which is for you. Ang katawang ito para sa iyo. Wow. Hallelujah. When I was still in Korea, I had a pastor who is very godly and every time we have communion, hindi kami nagmamadali, hindi kami tulad dito sa Hong Kong na lagi tayong pressed for the next service. But during the communion service, sasabihin ng pastor, okay, can we just reflect? Ano ba ang katawan ng Panginoon para sa iyo? And there will be silence, and then we will be all in the attitude of prayer, and we will begin to reflect. Amen? Sasabihin ng pastor namin, sabi niya, close your eyes and look back 2,000 years ago. Jesus was hung on the cross of Calvary. What is in it for you? Ano ang hulugan nito? Para sa iyo. And I tell you, those are the holiest of moments I have in the church, in my recollection. It is so powerful. And then it says, the cup, pagdating sa cup, sabi niya, this is the blood of the new covenant. Naintindihan niyo ba kung ano yung covenant na yun? Hallelujah. Remember, remember, remember. The primary reason we lose faith is because we forget the faithfulness of God. Maybe that's why the word remember is repeated 250 times in the Bible. From the Old Testament to the New Testament. Sabi niya, remember the Lord your God because it is He who has given you the ability to get well. Remember the Lord your God when you enter the promised land, because when you enter the promised land, you begin to possess a land that is not yours. You begin to possess a land, the gardens in that land you have not planted. You begin to eat the fruit of the land. Remember. Amen?
Wow. Babasahin natin yan sa Aquino Translation. Hallelujah. Pagpasok mo sa Hong Kong, titira ka sa isang bahay na nasa pangarap mo lang. Kakain ka ng mga bagay na hindi mo pa nakain. Sasahod ka ng pera na hindi mo pa natanggap. Remember, ang dahilan kung bakit nakamtan mo ang mga bagay. Amen. Lord. How many of you believe that most people are forgetful? And that includes us. Dali yata natin dali kaya natin makalimot. Okay? Yung ibang tao, may 10,000 lang, limot na. Okay? Sinil na kaagad. Di na makaalaala eh. Okay? My friends, every time we go for communion, we need to remember the significance. Okay? And so, the significance of which the Lord was pierced. Si Lord, sinaksak siya. Si Lord, tinurog ang katawan niya. He was beaten, binugbog siya. At siya ay nilapig. He was weak. Wow. King of kings and Lord of lords, the Lord of angels, the Lord of the universe, the Lord of creation. Hallelujah. Allowed himself to be, to suffer this indignity just so he can pay for your sin and my sin. Remember. Amen? Hallelujah. Pangalawa, remember that you are already in the new covenant. Pagdating dun sa cup, remember this. Ikaw ay wala na sa old, nasa new ka na. Bakit? Ang katuwiran mo ngayon ay hindi na ayon sa batas, ang katuwiran mo ay ayon kay Kristo. Kahit na ganyan ka, mahal ka ng Diyos. Bakit? Binihisan ka ng katuwiran ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam niyo, hindi tayo matuwid eh. Si Lord lang ang matuwid. Kaya ang katuwiran natin ay hiram na katuwiran. Pangalawa, noong unang panahon, dugo ng mga hayop ang kapalit ng iyong kasalanan. Sa iyong panahon ngayon, sa ating panahon ngayon, ang dugo ng Panginoong Jesucristo once and for all. Noong unang panahon, ang batas sinulat sa bato. Ngayon, ang batas isinulat na sa puso mo. Thank you, Lord. Noong unang panahon, yun ay anino lamang. Ngayon ay reality. Noong unang panahon, may katapusan. Hallelujah! Hot and end. Ang sa ating panahon ngayon, wala nang katapusan. More glorious siya sa ating panahon ngayon. Batas ni Moses yun, ito ay batas ng Mesiyas. Yun ay batas ng gawa. Ngayon ay batas ng pananampalataya, batas ng kasalanan at kamatayan. Ang batas ngayon ay batas ng Espiritu at buhay. Hallelujah! Napakaraming mga sacrifices ang ginagawa ng unang panahon. Sa ating panahon yun, isang sakripisyo lang. Si Jesus, ang accumulated sacrifice for eternity. Amen. Hallelujah! Ang ginagawa nila ng unang panahon, it is powerless to save. But in our generation, it is powerful to save. Amen. Taon-taon ginagawa nila yon, annual atonement. Hindi na natin kailangan gawin. Bakit? Ang pagtakip ng kasalanan mo ay eternal. Amen. In fact, the Bible even says, ang kasalanan iyong ginawa, ang kasalanan ginagawa mo ngayon, at ang kasalanan hindi mo pa ginagawa, pinatawad. Isn't that wonderful? Amen. Amen. Wow! Sabi niya, early tabernacle, the heavenly tabernacle. Ministry of death, ministry of life. Outer form of the flesh, the inner reality of the spirit. It is a ministry of condemnation. Ours is a ministry of reconciliation. My friends,
when you partake of the cup, you begin to be thankful. Sabi mo sa Panginoon, Lord, salamat sa bagong confidence. Salamat sa bagong pangako. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa bagong pag-asa. Amen? Bakit? Alam mo, pagka namumuhay ka, ayon sa katotohanan nito, there is no room to backslide. There is no room to be discouraged. There is no room for rebellion. There is only room for humility. The last but not the least, the propriety. Yes. Say the word with me. Propriety. Propriety. Ano yung propriety? The word comes from the word proper. Okay? Yung kaisan. So then, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner. Ano yung unworthy manner? Hindi ka nais-nais na kilos ang galaw. Well, the last three is an unworthy manner. When you are an instrument of disunity, that is an unworthy manner. When you don't have charity, when you don't have concern at all for the body of Christ, that is an unworthy manner. When you do not discern the body of Christ, both in both meaning, then it is an unworthy manner. Hallelujah. Will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone, bawat isa, should examine themselves before they eat of the bread and drink of the cup. One of the things that we also do during our time before, pagka may communion, sasabihin ng pastor, okay, bago po tayo mag-partake ng communion, and that is after the sermon. Hinihiling ko ang lahat na pumunta sa harapan. Noong unang panahon, meron kaming luhuran. Alam niyo yung luhuran? Meron siyang padded na parang unan na maliit na kung saan itong kaluluhod. Okay? Sabi niya, ang hindi pupunta sa harap para magsisi, hindi magkukumuni. Ganun kabindi yung mga sinaunang pastor. And I had one pastor like that. Okay? And he begins to invite everybody. Sayasapin po natin ang ating mga sarili dito sa harap. Ay, alam na namin ang kahulugan noon pag sinabi niya gano'n. So everybody comes to the front and we kneel down and we begin to pray, Lord, search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Hallelujah. I don't know if I'm going to do that here in Lifeway, but sufficient it is for us na they need to search our hearts. Do we have an unworthy manner? Isang bagay pa na ang generation ngayon hindi katulad ng generation noon. Ang generation noon ay mayroong kinig. Alam niyo yung word na kinig? Lahat na nakakaintindi sa Tagalog ng word na kinig, taas ang kamay. Wow, marami hindi nakakaintindi. Yung word na kinig, ang isa pang ibang translation niya ay hiya. At yung hiyang yun yung tamang hiya. Hindi walang hiya, kundi hiya. Okay? Dalawang klase ng hiya eh. Walang hiya. At saka yung hiya na kinig. Nahiya naman ako. Okay? So, katulad nga sinabi ko sa inyo nung nakaraan linggo, in our generation, meron kaming tinatawag na GMRC, Good Manners and Right Conduct. Doon ka natututo kung ano yung kahiya-hiyang ginagawa. Mga kilos na hindi dapat. Kasi, and this is the opportunity for me to tell you na there are things that we do na it is unworthy manner. Okay?
2 oras lamang po tayo na pumupunta para sumamba sa Diyos. Let us give the Lord our undivided attention. Kanya nga po bawal ang mobile phone. Hindi ko naman kayo, hindi po gustong hiilin sino man. Nung ako mismo sabi ng pastor, early in my ministry, hindi ko pinahihintulunan na may tatayo habang nag-preach ako. Bakit? Kasi pag tumayo ka kapatid, at lalo na ngayon, gusto ko sana ipag-ibayan yan ating CR dyan. Kasi hindi mo napansin, pagka may iihi, pakiramdam mo, maiihi ka na rin. Lalo na pag may tumayo, titingin ka ng gano'n, tapos pumasok siya. Okay? And parang na lang kung yung saglit na yun, mayroong ipinararating na mensahe ang Panginoon sa iyo, hindi mo natanggap. Amen. Dahil na-distract ka na mayroong humihi. Hello? Hindi naman ang iglesia ito. Hindi na pati. How many of you believe na kaya mong pigilin ang sarili mo sa 2 oras na hindi kayo? Amen. Kaya mo. Again? So, kapikilos. Bakit? Worth is the Lord ng undivided attention. Amen. Correct? Amen. Okay? So, wala nang tatayo na. Tayo sa bahay. Hallelujah. Mga kapatid, sabi ni John Wesley, whoever shall eat this bread unworthily, ang ibig sabihin daw nun is, that is in an unworthy, irreverent. Ano yung irreverent? Walang paggalang. Okay? Walang those who are not reverent in the way they act, without regarding either him that appointed it or the design of its appointment, shall be guilty of profanity. Profaning. Ano ibig sabihin ng profanity? Profanity is not only accomplished by what you say. Profanity is also accomplished by what you do. Kaya nga kapatid, kahit nasa inyong cell group na lang, pagka may nagsasalita, nagsishare ng Word of God, kabastusan sa Panginoon na nagpi-Facebook ka. Hindi mo binabastos yung nagsasalita. Ang binabastos mo ay ang Panginoon na pinag-uusapan. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Okay? And so, lalong-lalo na sa panahon ng communion. Amen. Why? Kasi nga, kaharap tayo sa pagkainan ng Panginoon. You understand? God is inviting us to have fellowship with Him. Marapat lamang na handa tayo physically, inwardly, and spiritually. Alam mo yung lolo namin noon. Yung lolo namin noon, pagka nagbabakasyon ako sa farm nila, wow! Yung aking lolo ay sinaunang tao. Parang Espanyol Yun yung tipo ka na naglalagay ng feet at nakakubiertos at saka kutsara. Tapos may knife pa yan, nakalagay na ganyan. Pero ang ulam dahil. Yun lang ang ulam dahil. Pero nakakubiertos yan. Hindi ka pwedeng pumunta na kakain sa harap niya, kasama niya, pagka hindi ka bagong palito. Sa hapon at saka sa umaga, pag nandun ako sa kanila, wow, you cannot partake together and sit down with him kung hindi ka naligo. Sa gabi, dapat bago mag-dinner, nakapaligo na. And pag kumakain tayo, kasi para sa kanya, altar ng pagkain. Amen.
Wow! Sa ating panahon ngayon, kung wow, wala nga tayong imitro, kanya-kanyang dugo. Tapos may picture mo. Hindi kaya ang babastos ng tao kung totoo na ang pagkain ay kapagkainan ay altar. Hello? Kapatid, siyasatin mo natin ang ating damdamin. Yun ay example lamang ng mga bagay-bagay na ating ginagawa ngunit pagdating na sa Panginoon. Wow! Sabi niya, examine yourself whether you are still in the faith. Tanong mo nga ang katabi mo, may faith ka pa ba? Nasa faith ka pa ba? Test yourself. Sabi niya, magsulit ka. Okay? Siyasatin mo yung sarili. Dumaan ka sa pagsusulit. Do you not realize? Hindi mo ba nare-realize na si Jesus nasa iyo? Maliban na lang kung hindi ka pumasa sa pagsusunod. Hallelujah. Alam niyo, minsan, itong picture na ito, kahit na wala siyang caption, alam niyo kung saan nangyari. Ito po ay larawan ng dalawang pumasok sa templo. Yung isa ay Pariseo, itong isa ay Publikano. Itong Publikano, maraming galit sa kanya. Itong Pariseo, sikat siya. Ang magkaiba ang kanilang scenario nung pumasok sila sa temple. Okay? Sabi nung Pariseo, Lord, salamat. Hindi ako katulad niya. Hindi ko ganun sila konti. Okay? Salamat na lang. Ibigay ako ng ikapo. Hallelujah. Nag-aayuno ako at least twice a week. And hindi ako katulad ng iba dyan. Hallelujah. Amen? O ano ba ang sinabi niya? Ito naman, narinig niya lahat ang sinabi nung nung Pariseo, sabi niya, Lord, totoo ang sinabi niya. Umiiyak siya. Hindi nga siya makatingala eh. Pero itong taong ito, nakatingala pa. Kausap niya ang Diyos eh. Pero itong taong ito, hindi siya At sabi pa ng salita ng Panginoon, pinupupok niya kanya sarili. He was beating his heart. Alam nyo, in Middle Eastern custom, when we were still in Papua New Guinea, pagka nagmumor ng isang tao, pinuputol yung daliri. Yeah. Sign ng pagmumor na may namatay. Kaya kung maraming namatay sa... Okay? So, kada may naman namamatay, puputulin yung isang daliri and iiyak sila. Okay? And ito naman, ang sa Middle East, pagka talagang tapat yung kanilang pagsisisi, pinupupog nila kanilang dibdib. Yung iba, pupuha ng alikabok tapos ibuhos nila sa kanilang ulo. Tanda ng kanilang ng mourning. Yung iba naman, sisirain nila yung kanilang t-shirt and whatever. Okay, mas madali yun. Pero pag kamay na, mahirap yun. Okay? Pagka-alikabok mo na, medyo mahirap na rin. Okay? And yet, ang sabi nitong publican, tax collector, sabi niya, Lord, have mercy on me. Kasi lahat ng sinabi niya, totoo, I am a sinner. Now at the end of this parable, Jesus asked this question. Who do you think went home justified? Sino kaya sa dalawang ito na umuwi na itinuwid ng Diyos? Hallelujah. And hindi na sumagot yung kanyang mga kaharap mo. Alam natin kung sino ang itinuwid ng Diyos. Amen.
Sana ay magkaroon tayo ng basag na damdamin. Minsan ipinag-pray yun. Alam niyo, there are times that I pray, Lord, I want you to give me a broken heart. Pag nag-pray ka ng ganyan na sasabihin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng broken heart. Remember this, God answers prayer. Now, you don't pray this prayer if you are not ready to receive it. Okay? But it is good to have a broken heart. You know why? The Lord is only near to the broken heart. Huwag kang mag-alala kapatid, hindi ka bibigyan ng broken heart ng Panginoon na hindi mo kaya harapin. Amen. Kanya lang, daharating siya. Amen? And so there are times that I pray, Lord, give me a broken heart. I want to experience a brokenness, Lord. And the Lord is going to allow some experiences to come into your life that you will be broken. Amen? And the moment you are broken, then your heart is ready. Amen? Nakaiba ang blessing ng broken-hearted sa hindi. Amen? And so this morning, nung unang panahon din, meron kaming kinakanta. Lumang-luma ng kanta yan. Sabi niya, search me, O God. And it is found in the book of Psalm by David. Sabi ni David, search me, Lord. Know my heart today. Try me. Sabi niya, Lord, discern me. Know my thoughts, I pray. See if there is some wickedness in me. And then cleanse me from every sin. And set me free. Amen? Hallelujah. I think before we search ourselves, and there are times na we search our hearts in vain. Bakit? We have gone too far already. Kaya, when was the last time you really have cried before God? When was the last time you are broken before the Lord? Hallelujah. Maybe it's time to say, Lord, hallelujah, give me a broken heart. Amen. Shall we arise? Shall we have a moment of silence before the Lord? Panginoon, wala po kami communion ngayon. Lord, we wanted to have one with you. Lord, wala po ang ginapay at wala rin ang simbolo ng iyong dugo. Ngunit maliwanag sa aming isipan at bagay na iyong ginawa. Lord, nanalangin ko sa pangin ito na siya sa atin ng Banal na Espiritu ang buhay ng bawat isa. Kami nga ba ay nasa pananampalataya? Lord, siya sa atin po ang mga sulong na hindi naaabot ng aming mga isip. Mga bagay na pinagwawalang bahala ng marami, mga bagay, mga ugali na sanay na kami natin gawin. Alam namin na inihayag mo ngayong umagang ito. Lord, nalangin ko na ituwid mo ang lahat ng liko-likong na daan. Lord, sa umagang ito, nalangin ko na ihayag mo ang mga bagay na madilim. Nalangin ko, Lord, na magliwanag sa buhay ng bawat isa. Ikaw na may-ari ng aming buhay. Lord, salamat po. Banal na Espiritu, dalangin ko na ikaw ang kumilos sa buhay namin. Sa ngalan ni Jesus. Shall we allow the Holy Spirit to do His marvelous work in our lives today? For a moment. And as you do that,
makita mo na may binayang ng Panginoon sa buhay mo. Mahal ba, itaas mo lang ang iyong kamay. I wanna pray with you this morning. Siya lang nakakaalam. Ikaw lang din ang nakakaalam. And I ask you na ikaw mismo ang humingi ng tawad sa Diyos. At sabihin mo sa kanya, Lord, natawad sa mga bagay na naging dahilan upang ako ay divider rather than a uniter. Forgive me, Lord, because I lack concern and charity. Forgive me, Lord, for I don't remember anymore. Cause me to remember, Lord. And Lord, forgive me for every unworthy manner that I have lived my Christian life. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkilos ng banal na Espiritu. Salamat sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko, Lord, na matagpuan ng bawat isa ang pag-aayos ng kanilang sarili. Na kami ay sumang-ayon sa buhay na nais mo, sa kilos na nais mo, na aming gagawin. Lord, sa iyo ay muling iniaalay ang buhay ng bawat isa. Sa pag-alam namin, na maliban sa iyo, wala kaming magagawa. Salamat, Lord, sa mensahe namin narinig. Salamat sa banal na Espiritu na naglilinis. Salamat sa banal na Espiritu na nagpupuri sa buhay ng bawat isa. Sa iyo ay inihahabilin ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu Santo.